kapatid namin yung parang kasi responsibility nila yung magpaaral ng ng anak kasi anak nila yun eh. Sila yung nagluwas sa kanila. Hindi naman namin kasalanan na mabuhay kami. Hindi naman namin ginusto na mabuhay kami. Pero dahil yun nga, 18 na ako, tapos may sapat na akong kaalaman na hindi, parang yung mga sinasabi nila sa akin na parang obligasyon ko, responsibilidad ko na sumunod sa kanila dahil sila sa akin ng nag-invest sila sa akin ay ibalik ko sa kanila. Parang sinasabi nila na investment lang ang yung investment lang ang anak. So, ayaw ko pang Sana pagkukuha yan. Sana pagkukuha yung mga katwiran na yan, kundi galing sa mga ek-ek na mga komunista yung walang Diyos sa buhay. Kasi kung may Diyos ka sa buhay, kahit hindi sabihin ng magulang mo na mahalin mo sila, mamahalin mo sila. Bakit? May utang ka sa kanila, pinalaki ka eh. Hindi naman pinapautang sa'yo na 10,000 utang ko sa amin ha. Hindi, kaya nga sa Tagalog, kung nag-iisip kayo, mga estudyante na UP, merong utang na loob. Ano ba pagkakaiba ng utang na loob kaysa sa utang sa bangko, Brad Josel? Yun pong utang sa bangko, nababayaran po yun, Bradeli. Hindi mo kailangang tanawin pagka napautang. May numero yun. Wala naman sinabing numero magulang mo sa iyo eh. They are just expecting love from you and respect. Para sabihin mo, wala naman akong utang ah. Hindi naman ako investment para sabihin mo na hindi ko naman tungkulin naman nila na paaralin ako. Ba't naman nagkaroon ng tungkulin na paaralin ka ng magulang mo? Bakit ka nagkaroon ng tungkulin paaralin ka? Dahil sa pagmamahal sa'yo. Nag-aaral ka ngayon, hindi ka natuto ng pagmamahal. May mga anak hindi nga napag-aral eh. Iniwan ng magulang sa kalye eh. Hindi napag-aral eh. Nalulung sa drugs eh. Ikaw nakarating ka ng UP. Abay, mahal ka ng magulang mo. Tama, Brad Josel? Opo, Bradeli. Tapos kaya sasabihin mo, wala kang utang. Hindi ka pala marunong ng utang na loob. Hindi utang na numero ng pera. Hindi. Utang na loob.